Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito, isang tinig mula sa nakaraan ang umalingaw sa isip ni Gabriel. Isang tinig na puno ng galit at pagkadismaya. Hindi mo maiintindihan dahil pera lang ang mahalaga sa'yo. Napapikit ng mariin si Gabriel. Ang mga daliri ay humigpit sa braso ng kanyang mamahaling leather na upuan. 5 taon na. 5 taon na siyang binabagabag ng mga huling salitang iyon. Nang imulat niya ang mga mata, ang nakita niya ay ang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang penthouse office. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30, suot ang isang perpektong plansadong suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, ngunit ang mga mata niya ay pagod, walang buhay. Sa labas, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, ginagawang mga linyang ilaw ang mga gusali ng syudad. Para sa iba, ito ay romantiko. Para sa kanya, ito ay ingay lamang na sumisira sa kontroladong katahimikan ng kanyang mundo. Ang kanyang cellphone ay umilaw. Isang text message mula kay Mang Tonyo, ang kanyang personal driver. "Sir, nasa baba na po ako." Tumayo si Gabriel at inayos ang kanyang coat. Walang emosyon, walang gana. Isa na namang business trip. Isa na namang paglipad palayo sa mga multo na kahit kailan ay hindi naman talaga niya natatakasan. Pagdating sa airport, ang ayos at katahimikan ng kanyang opisina ay napalitan ng kaguluhan. Mga taong nagtatakbuhan, mga anunsyo sa speaker na halos hindi maintindihan, ang amoy ng basang sahig at pinaghalong pabango. Naiinis siya sa ganitong lugar. Walang kontrol, walang sistema. Habang naghihintay na ihanda ni Mang Tonyo ang kanyang mga bagahe, sumandal si Gabriel sa isang poste malapit sa departure area. Dito niya sila unang nakita. Isang babae at isang maliit na batang lalaki. Nakayuko ang babae, pilit na pinoprotektahan ng bata mula sa malakas na hangin at ulang humahampas papasok sa waiting area. Ang manipis na jacket ng babae ay halos basang-basa na. Ang bata naman, na marahil ay mga 4 o 5 taong gulang, ay nanginginig habang mahigpit na nakayakap sa binti ng kanyang ina. Mukha silang pagod, mukha silang walang pag-asa. Ang unang instinct ni Gabriel ay umiwas ng tingin. Hindi niya problema yon. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema at ang sa kanya ay sapat na para punuin ang isang buong buhay. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Ang paraan ng pagyakap ng ina sa kanyang anak. Ang determinasyon sa mukha nito kahit halatang nahihirapan na. At ang maliit na mukha ng bata, sumisilip sa gitna ng unos, naghahanap ng kanlungan. May kung anong kumirot sa dibdib niya, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Sir, okay na po ang lahat," sabi ni Mang Tonyo. Tumango si Gabriel, hahakbang na sana siya papunta sa kanyang sasakyan nang muli niyang tiningnan ang mag-ina. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng babae nang may isang taxi na nilagpasan lang sila. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya. Siguro ang ulan, siguro ang pagod, o siguro ang alaala ng isang kapatid na hindi magdadalawang isip na tumulong sa mga ganitong sitwasyon. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, naglakad na siya palapit sa kanila. Naramdaman ng babae ang kanyang paglapit. Agad itong lumingon. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat at pagtataka. Hinigpitan pa nito ang yakap sa anak na para bang isa siyang panganib. Hindi nagsalita si Gabriel. Binuksan niya ang kanyang itim at malaking payong. Isinukob niya ito sa kanila. Hinaharangan ang hampas ng ulan. Gulat ang mababasa sa mukha ng babae. Tiningnan niya si Gabriel mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling sapatos, ang plansadong pantalon, ang relo sa kanyang pulso. Halatang hindi siya makapaniwala. "Ma'am," sabi ni Gabriel sa isang boses na mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. "Gamitin niyo na to." Itinulak niya ng bahagya ang hawakan ng payong papunta sa kamay ng babae. Nag-aalangan pa rin ito. "Pero sir, paano po kayo? May sasakyan akong naghihintay."
Sa ilalim ng payong sa gitna ng ingay at lamig, may isang sandali ng katahimikan. Ang batang lalaki ay sumilip mula sa likod ng kanyang ina. Tumingala ito kay Gabriel. Ang mga mata ay bilog at puno ng pagtataka. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi nito. "Thank you, sir," sabi ng bata sa malinaw na boses. Ang simpleng pasasalamat na yon ay tumama kay Gabriel na parang kidlat. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Napatanga siya. Walang maisagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang puso ay bumibilis sa hindi malamang dahilan. "Okay lang po ba kayo, sir?" Tanong ni Mang Tonyo. Napansin marahil ang pagbabago sa kanyang amo. "Okay lang," sagot ni Gabriel. Ang tingin ay nasa labas ng bintana. "Let's go." Habang umaandar ang sasakyan, hindi niya mapigilang sumulyap sa side mirror. Nakita niya ang babae, hawak ang payong. Sinusubukang ayusin ang gamit habang akay ang anak. Sa pagmamadali nito, sumabit ang kamay niya sa hindi saradong bulsa ng kanyang bag. Isang luma at kupas na pitaka ang nahulog mula rito. Bumagsak ito sa basang semento na may mahinang tunog. Sa lakas ng pagbagsak, bumukas ito. At mula sa loob, isang maliit na litrato ang dumulas palabas. Para itong nag-slow motion sa paningin ni Gabriel. Ang dahan-dahang pag-ikot nito sa hangin bago ito tuluyang lumapag, nakataob, sa isang maliit na lawa ng tubig ulan. Hindi niya nakita ang mukha sa litrato. Isang parte sa kanya ang gustong sabihin kay Mang Tonyo na huminto. Para bumalik. Para tulungan siyang pulutin iyon. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ano naman ang pakialam niya? Isa lang siyang estranghero. Isang sandaling pagtulong at iyon na ang katapusan. Umalis ang sasakyan, palayo ng palayo, hanggang ang imahe ng mag-ina sa ilalim ng kanyang itim na payong ay naging isa na lang maliit na tuldok sa salamin. "Kalimutan mo na yon, Gabriel," sabi niya sa sarili. Ipinipilit na ibalik ang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso. Ngunit habang binabagtas nila ang madilim at basang kalsada, hindi niya maialis sa isip ang litratong nakalubog sa tubig ulan. Sino ang nasa litratong yon? At bakit pakiramdam niya may isang importanteng bagay siyang pinalampas? Nakarating si Hali sa kanilang maliit na inuupahang apartment na basang-basa at pagod. Ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng buong araw ay tila nabawasan ng isang simpleng gesto ng kabaitan mula sa isang estranghero. Isinandal niya ang itim na payong sa gilid ng pinto. Mamahalin, matibay, malayo sa mumurahing payong na nabili niya sa bangketa na unang sinira ng hangin. "Mama, gutom na po ako." Ungol ni Finn. Kinukusot ang mga mata. "Okay, baby. Magluluto lang si Mama." Habang hinuhubad ang basang jacket ni Finn, kinapanihali ang bulsa ng kanyang bag. Wala ang pitaka niya. Nanlaki ang mga mata niya sa kaba. Hinanap niya ito sa buong bag. Tinaktak ang lahat ng laman sa ibabaw ng maliit na mesa. Wala talaga. Napaupo siya sa silya. Nawala. Ang konting pera niya para sa susunod na linggo, ang kanyang ID, at ang nag-iisang litrato ng kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya ng malalim. Siguro ay nahulog sa airport. Wala na siyang magagawa. Ang mahalaga ay ligtas sila ni Finn. Kinaumagahan, ginising si Hali ng sikat ng araw at ng malakas na tawag mula sa kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello, this is Hali Reyes." "Good morning, Miss Reyes. This is from HR department." Sabi ng isang malamig at walang emosyon na boses sa kabilang linya. "Pinapaalam lang po namin na kasama ang pangalan mo sa listahan for our company's upcoming restructuring. We advise you to check your email for the official notice." Hindi agad nakasagot si Hali. Parang biglang nawalan ng hangin sa kwarto. "Restructuring? Anong ibig sabihin nun?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot.
Redundancy, ma'am. Possible termination. The details are in the email. Thank you. Click. Binabaan siya ng telepono. Nabitawan niya ang cellphone. Termination. Mawawalan siya ng trabaho. Paano na si Finn? Paano na ang upa? Ang mga gamot niya? Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag para kay Finn. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, nagring ulit ang kanyang telepono. Isang ibang numero. Sasagutin niya sana para magmakaawa. Iniisip na baka HR ulit iyon nang makita niya ang pangalan ng kumpanya sa caller ID. De Villa Corporation. Ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nag-apply siya dito isang buwan na ang nakalipas. Isang shot in the dark na halos nakalimutan na niya. Hello? Good morning. Is this Miss Hallie Reyes? I'm calling from De Villa Corporation. We saw your application online and we would like to invite you for an interview. Today, if possible. One of our executives has an opening in his schedule. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isang pinto ang nagsara, ngunit may bintanang bumukas. Opo, pwede po ako. Sagot niya. Sinusubukang gawing professional ang nanginginig na boses. Dali-dali siyang nag-ayos. Pinili niya ang kanyang pinakadesenteng bestida. Sinuklay ang buhok at hinalikan sa noo ang natutulog pang si Finn na ipinagbilin muna niya sa kanyang kapitbahay. Ang gusali ng De Villa Corporation ay nakakatakot sa laki. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga tao ay abala at mukhang importante. Pakiramdam ni Hallie ay isa siyang langgam na napadpad sa pugad ng mga higante. Miss Reyes, this way please. The CEO himself will conduct your final interview. CEO? Nanuyo ang lalamunan ni Hallie. Bakit ang CEO mismo? Baka nagkamali lang ng sabi ang babae. Pumasok siya sa isang malawak na opisina na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. May isang lalaking nakatayo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas. Good morning, sir. Bati ni Hallie. Dahan-dahang humarap ang lalaki at ang mundo ni Hallie ay tumigil sa pag-ikot. Iyon ang lalaki sa airport, ang lalaking may-ari ng itim na payong, ang estrangherong may malulungkot na mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makilala siya, ngunit agad itong napalitan ng isang blanco at professional na ekspresyon. Miss Reyes, please have a seat. Umupo si Hallie. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba at hiya. Naaalala kaya siya nito? Ang gusgusin niyang itsura kagabi? Ang interview ay nagsimula. Formal. Malamig. Tinanong siya ni Gabriel tungkol sa kanyang experience, sa kanyang skills. Sumagot si Hallie nang maayos hanggat kaya niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sabi dito sa resume mo, mag-isa mong pinalaki ang anak mo. Sabi ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin sa papel. Opo, sir? Bakit? Natigilan si Hallie sa tanong, masyadong personal, ngunit kailangan niya ang trabaho. He left us, sir, nung nalaman niyang buntis ako. May bahagyang pagbabago sa mukha ni Gabriel, isang kislap ng kung ano man iyon, bago ito muling naging blanco. I see. Do you have your portfolio with you? Yes, sir. Kinuha ni Hallie ang luma niyang folder mula sa kanyang bag. Sa pagmamadali niya kanina, naisama niya ang ilang gamit ni Finn. Sa pagbukas niya ng folder, isang maliit na krayon at isang nakatuping papel ang dumulas palabas at nahulog sa makintab na sahig. Oh, I'm so sorry, sir, sabi niya, namumula sa hiya. Mabilis niyang pinulot ang mga ito. Ngunit bago pa niya maitago ang papel, ang tingin ni Gabriel ay napako dito. Isa itong luma at medyo lukot na drawing. Isang malaking araw na may nakangiting mukha, gawa ng isang bata. Ngunit sa ilalim nito, may isang sulat kamay ng matanda. Isang pirma na matagal nang nakatatak sa puso ni Hallie. Para kay Finn.
mula kay Kuya Lucas. Pasensya na po, sir. Gawa po ito ng isang kaibigan para sa anak ko noon. Sabi ni Hali. Pilit nang ngumingiti. Hindi kumibo si Gabriel. Nakatitig lang siya sa papel. Ang kanyang professional na maskara ay unti-unting nababasag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa ay bahagyang nanginig. Inangat niya ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hali ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang halo ng gulat, sakit, at hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay hindi na boses ng isang CEO. Ito ay mahina, basag, at puno ng isang tanong na parang nanggaling pa sa napakalalim na lugar. Saan mo nakilala si Lucas? Ang pangalang Lucas ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Gabriel. Sa isang iglap na wala ang CEO, na wala ang penthouse, na wala ang babaeng aplikante sa kanyang harapan, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid, nakangiti, puno ng buhay, bago ang lahat ay naging abo. Kuya, may nakilala akong mag-ina sa community center, ang tapang nung nanay, at ang cute nung baby. Pinang pangalan niya, mula sa salitang finale. Katapusan daw ng malungkot niyang buhay at simula ng bago. Naalala ni Gabriel ang pag-uusap na yon sa telepono. Binaliwala niya lang ito noon. Isa lang sa mga kwento ni Lucas tungkol sa mga taong tinutulungan nito. Mga kwentong sa tingin ni Gabriel ay pag-aaksaya lang ng panahon. Ngayon, ang kwentong iyon ay nasa harapan niya. Humihinga at nag-a-apply ng trabaho sa kanya. Sir? Okay lang po ba kayo? Ang nag-aalalang boses ni Hali ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinilit ni Gabriel na ayusin ang sarili. Ibinalik niya ang pader. Ikinubli niya ang sakit. I'm fine, sagot niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Uulitin ko ang tanong ko, Miss Reyes. Saan mo nakilala ang kapatid ko? Kapatid. Nakita ni Gabriel ang pagkagulat sa mga mata ni Hali. Unti-unti nitong pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ang apelyido, ang mukha. Kapatid niyo po si Lucas? Nauutal na tanong ni Hali. Hindi ko po alam. Pasensya na po. Volunteer po siya noon sa center na tinutuluyan ko. Naging kaibigan ko po siya. Kaibigan. Ang salitang yon ay tila isang maliit na punyal sa dibdib ni Gabriel. Siya dapat ang kaibigan nito. Siya ang kuya. Pero sa huling mga araw ni Lucas, isang estranghero pala ang kasama nito. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali kagabi sa airport? Ito ba ang dahilan kung bakit kusa siyang lumapit sa kanila? Dahil may isang parte sa kanya na nakilala ang mga taong naging mahalaga para sa kanyang kapatid. The interview is over, Miss Reyes. Biglang sabi ni Gabriel tumatayo. Tatawagan ka na lang ng HR para sa resulta. Naguguluhan man, tumayo na rin si Hali. Sige po, sir. Maraming salamat po sa oras ninyo. Nang makalabas si Hali ng pinto, napasandal si Gabriel sa kanyang mesa. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bumalik ang alaala ng huli nilang pag-aaway. Itigil mo na yang kabaliwan mo, Lucas. Ang pamilyang to ay nagtayo ng isang imperyo. At ikaw, sasayangin mo lang ang buhay mo sa pagpipinta at pagtulong sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Sigaw ni Gabriel noon. Mas may halaga ang ginagawa ko kaysa sa pagbibilang ng pera sa opisina mo. Sagot ni Lucas. Ang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi mo maiintindihan dahil pera lang ang mahalaga sa'yo. Iyon na. Pagkatapos noon umalis si Lucas at kinabukasan, isang tawag mula sa pulisya ang sumira sa buhay ni Gabriel magpakailanman. Isang aksidente sa motor. Dead on arrival. Pinindot ni Gabriel ang intercom sa kanyang mesa. Carla,
Get HR on the line, now. Ilang segundo lang, sumagot ang head ng HR. Sir Gabriel, yung aplikante kanina, Holly Reyes. Utos ni Gabriel, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Hire her. Bigyan niyo siya ng posisyon bilang temporary executive assistant sa opisina ko. Natahimik ang nasa kabilang linya. Pero sir, wala po tayong opening para doon at ang qualifications niya ay para sa marketing. Gumawa ka ng opening. Putol ni Gabriel. I want her where I can see her. Is that clear? Yes, sir. Crystal clear. Pagkababa ng telepono, lumapit si Gabriel sa bintana. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang malaman kung anong papel ang ginampanan ng babaeng ito sa mga huling araw ng kanyang kapatid. Utang niya iyon kay Lucas. O baka, utang niya iyon sa sarili niya. Isang paraan para mabawasan ang bigat ng konsensyang 5 taon na niyang pinapasan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang babaeng matangkad, elegante at may matalim na tingin. Si Elena, ang kanyang pinsan at isa sa mga top executive ng kumpanya. Gabriel, I heard may biglaan kang kinuha na assistant? Tanong nito, may bahid ng pang-uusisa sa boses. Company business, Elena. Sagot ni Gabriel, hindi lumilingon. Naglakad si Elena palapit sa kanya. Ang takong ng stiletto nito ay umi-echo sa tahimik na opisina. Tumayo ito sa tabi niya, nakatingin din sa labas. Nakita ko siya sa labas kanina. Mukhang simple, mukhang ordinaryo. Hindi mo naman siguro type, ano? Sabi nito na parang nagbibiro, ngunit may pahiwatig ng panunukso. Hindi sumagot si Gabriel. Nagkibit balikat si Elena at naglakad palabas ng opisina. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito sa may pinto. Mag-ingat ka, Gabriel, sabi nito sa mas seryosong tono. Ang mga mata ay kumislap sa ilaw ng hallway. Baka isa lang siyang oportunista. Naiwan si Gabriel na mag-isa. Ang mga salita ni Elena ay nag-iwan ng lamig sa hangin. Oportunista? Tiningnan niya ang drawing ni Lucas na naiwan ni Holly sa sahig. Pinulot niya ito. Isang simpleng araw, isang simpleng pirma, isang simpleng alaala ng isang buhay na nawala. Hindi niya alam kung ano si Holly. Hindi niya alam kung anong intensyon nito. Ang alam niya lang, sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at negosyo. At iyon ay ang katotohanan. Ang unang linggo ni Holly bilang assistant ni Gabriel ay puno ng pag-aalinlangan. Inaasahan niya ang isang boss na strikto, malamig at laging nakadikit sa mga numero. Ngunit ang Gabriel na nakasama niya sa opisina ay iba. Tahimik siya, oo, at malayo ang tingin, pero hindi siya masungit. Sa katunayan, siya ay maalalahanin. Isang tanghali, habang abala si Holly sa pag-type, isang paper bag ang dahan-dahang ipinatong sa kanyang mesa. Hindi ko ito mauubos, sabi ni Gabriel. Hindi nakatingin sa kanya at mabilis na pumasok sa sarili niyang opisina. Sa'yo na lang yung isa. Nang buksan ni Holly ang paper bag, nakita niya ang 2 lunchbox na may masarap na pagkain. Napangiti siya ng bahagya. Halata namang para sa kanya talaga ang isa. Ginawan lang nito ng dahilan. Nagsimula itong maging isang routine. Minsan, may kape sa umaga. Minsan, may merienda sa hapon. Palagi nitong sinasabi na sobra lang ang nabili nito. Pero alam ni Holly na hindi iyon totoo. Pinipilit niyang isipin na ginagawa lang ito ni Gabriel dahil sa koneksyon niya kay Lucas. Siguro ay isang paraan ito para makabawi sa kapatid. Ngunit sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, may nakikita siyang kakaiba. Isang kislap ng emosyon na hindi niya mapangalanan na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang Biyernes, kinailangan niyang isama si Finn sa opisina dahil may emergency meeting sa daycare nito. Buong pag-aalala siyang lumapit kay Gabriel para magpaalam na uuwi na. Sir,
Pasensya na po. Kailangan ko na po sanang umuwi. Bakit sikit? Tanong nito, ang tingin ay nasa computer. Kasi po, kasama ko po ang anak ko ngayon. Nasa lobby lang po siya, kasama ang guard. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang binabasa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hali ang buong atensyon nito sa kanya. Bakit nasa lobby? Papasukin mo siya dito. Naku sir, wag na po. Baka po makagulo lang siya. Hindi sumagot si Gabriel. Tumayo ito, lumabas ng opisina at bumalik na kasama si Finn na malawak ang ngiti habang bitbit ang isang maliit na laruang kotse na bigay ng Tito G niya. Buong hapon, pinanood ni Hali si Finn na tahimik na naglalaro sa sahig ng opisina ni Gabriel. At si Gabriel naman, sa kabila ng pagiging abala, ay pasulyap-sulyap sa bata at minsan ay nahuhuli niya itong nakangiti. Isang ngiting totoo, isang nasangiting hindi pa niya nakikita kailanman. Nang gabing iyon, habang pauwi sila, ramdam ni Hali ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang takot at pagdududa ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay madaling maging takot. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog, biglang umubo ng malakas si Finn. Nang salatin ni Hali ang noo nito, para siyang napaso sa taas ng lagnat. Nagsimulang magpanik si Hali. Pinunasan niya si Finn, binigyan ng gamot, ngunit hindi bumababa ang lagnat. Masama pa, nagsimula itong mahirapang huminga. Kailangan nilang pumunta sa ospital. Dali-dali niyang binihisan si Finn at binalot sa kumot. Habang karga-karga ang nanginginig na anak, sinubukan niyang tumawag ng taxi sa kanyang cellphone. Puno lahat. Walang makuha. Ang ulan sa labas ay nagsimula na namang bumuhos na para bang inuulit ang gabi sa airport. Naiiyak na si Hali sa pag-aalala at kawalan ng magawa. Wala siyang ibang maisip na tawagan. Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan na malapit, maliban sa isa. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang numero ni Gabriel sa kanyang contacts. Anong karapatan niyang istorbohin ang boss niya sa gitna ng gabi? Ngunit ang paghinga ni Finn ay lalong humihina. Isang ring, dalawa. Sa pangatlo, sumagot ito. Hello? Ang boses ni Gabriel ay inaantok. Sa Sir Gabriel, si Hali po ito. Pasensya na po sa abala. Humihikbi na siya. Hindi na niya mapigilan. Yung anak ko po, si Finn. Ang taas po ng lagnat niya. Hindi po siya makahinga ng maayos. Hindi po ako makakuha ng taxi. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Saan ka nakatira? Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay biglang naging alerto at seryoso. Wala nang bakas ng antok. Ibinigay ni Hali ang kanyang address. Huwag mong ibababa ang telepono. Kausapin mo lang ako. Papunta na ako. Wala pang 15 minutos, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang building. Bumaba si Gabriel. Hindi na nag-abalang magpayong at tumakbo papasok. Suot lang niya ang isang simpleng t-shirt at pajama pants. Ang buhok ay magulo. Nang makita niya si Hali sa lobby, karga ang halos walang malay na si Finn. Wala siyang sinabi. Kinuha niya agad ang bata mula sa mga braso ni Hali na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Let's go! Sabi niya sa mahinahon ngunit nagmamadaling boses. Sa ospital, ang lahat ay tila isang mabilis at nakakalitong panaginip para kay Hali. Mga doktor, mga nurse, mga tanong na hindi niya masagot ng maayos dahil sa pagpapanik. Ang tanging nagpatatag sa kanya ay ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Hindi siya nito iniwan, kahit sandali. Nang sa wakas ay naipasok na si Finn sa isang kwarto at nakakabitan ng suwero, doon lang bumagsak ang katawan ni Hali sa upuan sa labas. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod. Ngayon lang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umupo si Gabriel sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Maya-maya, nang medyo kumalma na siya, naglakas loob siyang magsalita. Salamat sir. Salamat po talaga.
Kung wala po kayo, hindi ko po alam. Gabriel na lang, sabi nito. Ang tingin ay nasa sahig. Hindi mo kailangang magpasalamat. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa ospital at ang patak ng ulan sa bintana. Naalala ko tuloy si Lucas. Basag ni Hali sa katahimikan. Ang boses ay mahina. Ganyan din siya noon. Nung bagong panganak ako kay Finn, nagkasakit din ako. Siya ang nag-alaga sa amin. Dinadalhan niya kami ng pagkain. Kinakausap niya ako para hindi ako malungkot. Sabi niya, kami daw ni Finn ang pag-asa niya. Tumingin siya kay Gabriel na nakatitig lang sa kawalan. Ang mukha nito ay nagpapakita ng isang sakit na mas malalim pa sa nakikita ng mata. He was a good man, Gabriel. Napakabuti niyang kaibigan. Hindi pa rin umimik si Gabriel. Akala ni Hali ay wala itong narinig. Napayuko na lang siya. Yakap ang sarili. Inakala niyang babalik na naman ang pader sa pagitan nila. Ngunit nagkamali siya. Nang matapos ang gabi at nagsimula ng sumikat ang araw, nakatulog si Finn ng mahimbing. Si Hali naman ay nakasandal sa pader, pagod ngunit panatag na. Si Gabriel ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Nang makita niyang nakapikit si Hali, dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na bata. Hinaplos niya ng marahan ang buhok ni Finn, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kalungkutan na hindi niya maipakita kay Hali. Sa isang boses na halos pabulong, para lang sa bata at sa sarili niya ang makarinig, nagsalita siya. Patawarin mo si Tito Finn, patawarin mo ako. Pagkatapos ng gabing iyon sa ospital, may nagbago. Ang manipis na pader sa pagitan ni na Gabriel at Hali ay tuluyan ng gumuho. Ang Sir ay naging Gabriel at ang formal na usapan ay napalitan ng mga komportableng katahimikan at mga ngiting palihim. Mabilis na gumaling si Finn at lalo pa itong naging malapit sa Tito G niya, na ngayon ay regular nang dumadalaw sa kanilang maliit na apartment tuwing uuwi galing opisina. Laging may dalang pasalubong na prutas o laruan. Para kay Hali, ang lahat ay parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Sa unang pagkakataon, mula nang iwan siya, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Malapit na ang Pasko. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbabadya ng pagdiriwang. Isang hapon, habang nagkakape sila sa pantry ng opisina, biglang nagsalita si Gabriel. May plano ba kayo ni Finn para sa Pasko? Nagkibit balikat si Hali. Wala pa. Siguro, magsisimba kami. Tapos, kakain ng Noche Buena sa bahay. Simpleng salo-busalo lang. Kung okay lang sa'yo, sabi ni Gabriel, umiiwas ng tingin na para bang nahihiya. Gusto ko sana kayong imbitahan sa bahay para hindi naman ako mag-isang kumakain sa Pasko. Ang simpleng imbitasyon na yon ay nagpadala ng isang alon ng init sa buong katawan ni Hali. Tumango siya, hindi maitago ang nangiti. Sige, gusto namin yan. Para paghandaan ang kanilang unang Pasko ng magkakasama, niyaya ni Gabriel sina Hali at Finn na mamili ng mga dekorasyon. Sa loob ng isang mall na puno ng mga kumukutitap na ilaw at masasayang tugtugin para silang isang tunay na pamilya. Si Gabriel, ang laging seryosong CEO, ay tumatawa habang karga-karga si Finn sa kanyang mga balikat. Si Hali naman ay nakasunod lang sa kanila, ang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Habang pinapanood niya ang dalawa na pumipili ng Christmas star, isang babae ang dumaan sa kanyang likuran. Mukhang masaya ang pamilya niyo. Lumingon si Hali at nakita si Elena. Nakangiti ng matamis, ngunit ang mga mata ay malamig na parang yelo. Ma'am Elena, bati ni Hali, biglang nailang. Enjoying the perks of being the CEO's favorite? Tanong ni Elena. Ang boses ay parang seda, pero may lason. Magaling. Just be careful. Mabilis magsawa si Gabriel. Pagkatapos ay umalis na ito,
Iniwan si Hallie na may takot at pagdududa na muling sumisibol sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagpasya si Gabriel na alinisin ang dating kwarto ni Lucas para gawing guest room para kina Hallie at Finn sa Pasko. Ito ang unang pagkakataon na pinasok niya ang kwarto sa loob ng 5 taon. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng kapatid niya. Ang mga libro sa estante, ang gitara sa sulok, ang mga painting na nakasandal sa pader. Napuno ng alikabok ang hangin nang buksan niya ang isang lumang aparador. Sa loob, nakita niya ang isang kahon na may markang MJ Proyekto. Dinala niya ito sa gitna ng kwarto at binuksan. Laman nito ang mga lumang papel, mga tuyong dahon at iba't ibang gamit sa sining. Sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang itim na sketchbook. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang pahina ay isang sketch ng isang babaeng nakaupo sa isang bench sa parke. Ang tiyan ay malaki na, pero ang ekspresyon ay matatag. Si Hallie. Habang nililipat niya ang mga pahina, parami ng parami ang mga drawing ni Hallie. Natutulog, nagbabasa, nakatingin sa malayo. Sa bawat sketch, may mga maliliit na nota sa gilid. Ang tapang niya. Hinaharap niya ang mundo ng mag-isa. Gusto kong alisin ang lungkot sa mga mata niya. Nang marating niya ang gitnang bahagi ng sketchbook, ang mga drawing ay tungkol na sa isang sanggol. Si Finn. Isang sketch ng maliit na kamay nito. Isang sketch ng mukha nito habang natutulog. At sa isang buong pahina, isang detalyadong drawing ni Hallie. Karga-karga ang bagong silang na si Finn. Parehong mahimbing ang tulog. Sa ilalim ng drawing na ito, may isang pangungusap na isinulat ng buong puso. Ang aking pag-asa. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lang pala isang simpleng kaibigan si Hallie para kay Lucas. Siya at ang anak nito ang naging dahilan ni Lucas para bumangon araw-araw sa mga panahong pati sarili niyang pamilya ay tinalikuran siya. Ipipikit na sana ni Gabriel ang sketchbook. Ang dibdib ay puno ng halo-halong emosyon nang may mapansin siyang isang maliit na sulat na nakasuksok sa likod na pabalat. Kinuha niya ito. Ito ay sulat kamay ni Lucas para sa kanya. Kuya, kung nababasa mo to, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin, sa wakas, pumasok ka na ulit sa mundo ko. Patawad kung naging mahirap akong kapatid. Sana mapatawad mo rin ako. May mga bagay akong gustong iwan. Hindi pera, hindi posisyon, kundi isang bagay na mas mahalaga. Isang pag-asa. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa kanila sa aking huling testamento. Hanapin mo ito, kuya. Nabitawan ni Gabriel ang sketchbook. Huling testamento? Anong ibig sabihin ni Lucas? Ang alam niya, iisa lang ang will ng kapatid niya at wala itong binanggit na Hallie o Finn. May isa pa ba? Isang sikretong itinago sa kanya ng lahat? Isang bagong misteryo ang bumalot sa kanya. Mas mabigat at mas komplikado kaysa sa inakala niya. Kinabukasan, ang isip ni Gabriel ay gulong-gulo. Huling testamento. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang yon sa kanyang utak. Ano ang laman nito? At bakit ito itinago sa kanya? Nagpasya siyang kumilos ng palihim. Ayaw niyang sabihin muna kay Hallie ang tungkol dito. Natatakot siyang isipin ni Hallie na ang lahat ng kabaitan niya ay dahil lang sa isang legal na obligasyon. O mas masama, na baka isipin nitong pera lang ang habol niya sa kanila. Ang unang taong tinawagan niya ay si Attorney Salcedo, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Isang matandang lalaki na mas tapat pa sa kumpanya kaysa sa mga taong nagmamay-ari nito. Good morning, Attorney Salcedo, sabi ni Gabriel sa telepono. May itatanong lang sana ako tungkol sa will ni Lucas. Gabriel, sagot ng abogado. Ang boses ay kalmado. 5 taon na ang nakalipas. Napag-usapan na natin ang lahat ng tungkol doon. May iba pa bang dokumento? Isang codicil? O isang huling testamento na hiwalay niyang ginawa?
Diretsong tanong ni Gabriel. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Isang katahimikan na tumagal ng ilang segundo. Ngunit para kay Gabriel, ito ay isang kumpirmasyon. Wala, Gabriel. Sagot ni Atty. Salcedo. Ngunit ang boses nito ay may bahagyang panginginig. Ang tanging legal na dokumento ay ang naisagawa na natin. Kung may iba man, sigurado akong hindi iyon balido. Salamat, attorney! Binaba ni Gabriel ang telepono pero hindi siya kumbinsido. Nagsisinungaling ang matanda. Ramdam niya. Dahil sa kanyang pag-aalala, hindi na malaya ni Gabriel na unti-unti siyang nagiging abala at malayo kay Holly. Madalas siyang nakatulala, malalim ang iniisip. Madalas niyang kinakansela ang kanilang mga usapan para sa mga urgent meetings na biglaan niyang ginagawa. Naramdaman ni Holly ang pagbabago. Ang init sa pagitan nila ay napalitan ulit ng lamig. Ang mga ngiti ay naging formal. Ang dating komportableng katahimikan ay naging nakakailang. Sinubukan niyang isipin na baka abala lang talaga si Gabriel sa trabaho, lalo na't papalapit ang katapusan ng taon. Ngunit hindi niya mapigilan ang maliit na tinig sa kanyang isip. Isang tinig na parang boses ni Elena. Mabilis magsawa si Gabriel. Isang hapon, inutusan siya ni Gabriel na maghatid ng isang importanteng dokumento sa isang kliyente. Ang address, isang mamahaling restaurant sa Makati. Nang dumating si Holly, sinabi ng receptionist na nasa isang private room ang kliyente. Itinuro nito ang daan. Habang papalapit si Holly sa pinto, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Gabriel. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Gabriel nakaupo sa tapat ng isang babaeng maganda, matalino, at elegante. Nakangiti si Gabriel dito. Isang nangiting hindi pa niya nakikita. Mukha silang seryosong nag-uusap at sa isang punto, hinawakan ng babae ang kamay ni Gabriel na nasa ibabaw ng mesa. Hindi inalis ni Gabriel ang hindi inalis ni Gabriel ang kamay niya. Para kay Holly, ang eksenang yon ay parang isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng pag-asa na itinayo niya sa loob ng mga nakaraang linggo ay gumuho sa isang iglap. Sino ang babaeng iyon? Girlfriend niya? Fiancé? Ang dokumentong hawak niya ay biglang naging napakabigat. Nanginginig ang mga kamay niya. Gusto niyang tumakbo palayo, magtago, at umiyak. Ngunit kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Nagulat si Gabriel nang makita siya. Agad nitong binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng babae. Holly? Anong ginagawa mo dito? Pinadala niyo po ako para ihatid to, sabi ni Holly. Ang boses ay blangko at walang emosyon. Ipinatong niya ang folder sa mesa, maingat na hindi tumingin sa babae. Kung wala na po kayong iuutos, babalik na po ako sa opisina. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Gabriel. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay parang tinik sa kanyang dibdib. Ang hindi niya alam, ang babaeng kausap ni Gabriel ay isang private investigator na personal niyang kinuha para hanapin ang anumang impormasyon tungkol sa huling testamento ni Lucas. At ang hindi rin niya alam, mula sa kabilang mesa sa restaurant, nakaupo si Elena. Nakangiti. Hawak ang kanyang cellphone kung saan kuha niya ang litrato ng pagkakahawak ng kamay ni na Gabriel at ng investigator. Nang makabalik si Gabriel sa opisina, hinanap niya si Holly. Nakita niya itong tahimik na nag-aayos ng gamit, handa nang umuwi. Holly, about what you saw earlier. Wala po yon, sir. Putol ni Holly. Hindi pa rin makatingin sa kanya ng diretso. Personal niyo pong buhay yon. Trabaho lang po ang sa akin. Ang pagbabalik ng sir ay parang sampal kay Gabriel. Alam niyang may nasira sa pagitan nila. Isang bagay na hindi niya alam kung paano aayusin, lalo na't hindi niya pwedeng sabihin ang totoong dahilan. Umuwi si Holly,
ng gabing iyon na may mabigat na puso. Ang dating pananabik para sa Pasko ay napalitan ng kalungkutan. Siguro, tama si Elena. Siguro, isa lang siyang pampalipas oras, isang proyekto, isang paraan para maibsan ang konsensya ng isang mayamang lalaki. Samantala, sa isang madilim at marangyang opisina, nakaharap ni Elena si Attorney Salcedo. Ipinakita niya rito ang litratong kuha niya sa restaurant. Nag-iimbestiga si Gabriel. Sabi ni Elena, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Alam kong alam mo kung ano ang hinahanap niya. Namutla ang matandang abogado. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngumisi si Elena. Inilapag niya ang isa pang litrato sa mesa. Isang lumang litrato ni Attorney Salcedo, kasama ang isang babaeng hindi nito asawa, sa isang compromising na sitwasyon. Alam kong may tinatago kang kopya ng codicil ni Lucas. Ang dokumentong magpapatunay na may karapatan ang babaeng yon at ang kanyang bastardo sa yaman ng mga Divilla, sabi ni Elena. Ang bawat salita ay may diin, nanginginig, na napahawak si Attorney Salcedo sa kanyang dibdib. Ibigay mo sa akin ang dokumento, utos ni Elena. May alam akong paraan para gamitin ito, para makuha natin pareho ang gusto natin. Pag-usapan natin si Lucas at kung paano natin sisirain ang lahat ng pinakaiingatan ni Gabriel. Nakuha ni Elena ang gusto niya. Sa loob ng isang lumang safe sa opisina ni Attorney Salcedo, nakatago ang isang manipis na folder. Laman nito ang isang legal na dokumento, isang codicil o dagdag sa huling habilin ni Lucas Divilla na isinulat at pinanotaryo ilang linggo bago siya maaksidente. Simple lang ang nilalaman nito. Isang trust fund na nagkakahalaga ng malaking pera na ipinapangalan sa isang bata, si Finn Reyes, anak ni Holly Reyes, at ang itinalagang trustee o tagapamahala ng pondo hanggang sa umabot si Finn sa tamang edad. Ang kanyang kapatid, si Gabriel Divilla. Itinago ito ni Attorney Salcedo dahil sa dalawang dahilan. Una, sa kanyang konserbatibong pananaw, isang kahihiyan sa pamilya Divilla ang pagkilala sa isang bastardo. Pangalawa, may utang na loob siya kay Gabriel na minsan ay tumulong sa kanya sa isang personal na problema. Sa tingin niya, pinoprotektahan niya si Gabriel mula sa isang komplikasyon. Ngunit para kay Elena, ang dokumentong ito ay hindi isang komplikasyon. Ito ay isang gintong armas. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang tanyag, ngunit walang prinsipyong tabloid journalist sa isang mamahaling hotel. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Basahin mo, sabi ni Elena. Umiinom ng kanyang tsa. Nang buksan ng journalist ang envelope, nanlaki ang mga mata nito. Nandoon ang kopya ng codicil, mga litrato ni Holly at Finn, at ang mga litratong kuha ni Elena, kina Gabriel, at sa private investigator sa restaurant. Isulat mo ang kwento, utos ni Elena. Isang babaeng desperada, ginamit ang anak para akitin ang isang mayamang idealist na si Lucas. At nang mamatay ito, ang kuya naman, na bilyonaryo ang sunod niyang tinarget. Gawin mong isang master manipulator si Holly Reyes. Gawin mong kawawa si Gabriel Divilla, isang biktimang naloko ng isang profesional na gold digger. Gawin mong impyerno ang buhay niya. At ano naman ang mapapala ko dito? Tanong ng journalist. Ang scoop ng taon. Sagot ni Elena, kasabay ng pag-slide ng isa pang envelope na puno ng pera sa ibabaw ng mesa at ang pasasalamat ng susunod na CEO ng Divilla Corporation. Samantala, sa penthouse office, sinusubukan ni Gabriel na ayusin ang nasirang tiwala sa pagitan nila ni Holly. Bumili siya ng isang maliit at simpleng kwintas na may palawit na hugis araw, isang simbolo ng drawing ni Lucas. Plano niyang ibigay ito kay Holly ngayong gabi, kasabay ng pag-amin sa lahat. Sasabihin na niya ang tungkol sa paghahanap niya sa testamento para maintindihan nito ang lahat. Hawak niya ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Nagpa-practice ng sasabihin
nang biglang mag-vibrate ng walang tigil ang kanyang cellphone. Tawag mula sa kanyang PR team. Sunod-sunod na text messages mula sa mga miyembro ng board. Naguguluhan, binuksan niya ang kanyang laptop. At sa homepage ng pinakasikat na news website sa bansa, isang malaking headline ang sumalubong sa kanya. Isang headline na parang bombang sumabog sa kanyang harapan. CEO Gabriel De Villa biktima ng isang gold digger na ginamit. Maging ang alaala ng kanyang yumaong kapatid. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang binabasa niya ang artikulo. Nandoon lahat. Ang pangalan ni Hali. Ang pangalan ni Finn. Ang detalye tungkol sa pagiging volunteer ni Lucas. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang scanned na kopya ng codicil. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Hali at Finn bilang benepisyaryo ng isang malaking halaga. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, pinapalabas na matagal nang alam ni Hali ang tungkol sa testamento at plinano niya ang lahat para makuha ang pera. Ang mga litrato nila sa mall ay ginamit bilang ebidensya ng kanilang relasyon. At ang litrato ni Gabriel kasama ang private investigator ay inilarawan bilang isang lihim na pakikipagtagpo sa kanyang abogada para ayusin ang problema. Napatayo si Gabriel, ang galit at pag-aalala ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng chismis. Ito ay isang demolition job, isang perpektong planong paninira. At sa gitna ng lahat, isang biktima lang ang nakikita niya, si Hali. Agad siyang tumakbo palabas ng opisina, ang kwintas ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kailangan niyang maunahan ang balita. Kailangan niyang makausap si Hali. Kailangan niyang ipaliwanag. Ngunit huli na siya. Habang nag-aabang si Gabriel ng elevator, nakita niya si Hali sa kabilang dulo ng hallway, papalabas mula sa pantry. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang mukha ay blanko, na para bang nakakita ng multo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Gabriel ang lahat sa mukha ni Hali. Ang gulat, ang sakit, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng isang taong pinagtaksilan. Naunawaan ni Gabriel sa isang iglap. Nabasa na niya. At ngayon, ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo ay guguho na. Dahil sa isang kasinungalingang itinago at isang katotohanang lumabas sa pinakamasamang paraan. Para kay Hali, ang pagbabasa ng artikulo ay parang panunood ng isang mabagal na pagguho ng kanyang mundo. Bawat salita ay isang bato na bumabagsak sa kanya. Bawat litrato ay isang piraso ng salamin na sumusugat sa kanyang puso. Ang mga masasayang alaala nila ni Gabriel sa opisina, sa mall, ang mga ngiti at tawanan ay biglang naging marumi at puno ng malisya sa mata ng publiko. Gold digger, oportunista, manipulator. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang imahe ng testamento. Ang pangalan niya at ni Finn, katabi ng isang napakalaking halaga. Bigla niyang naintindihan. Kaya pala siya kinuha ni Gabriel bilang assistant. Kaya pala ito naging mabait sa kanila. Kaya pala ito laging nandyan. Hindi dahil sa nararamdaman nito para sa kanya, kundi dahil sa isang responsibilidad na iniwan ni Lucas. Isang obligasyon, isang problema na kailangan niyang ayusin. Ang lahat ng kabaitan ay awa. Ang lahat ng atensyon ay dahil sa konsensya. Naramdaman niya ang matinding hiya. Isang hiyang tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang magtama ang kanilang mga mata sa hallway, nakita ni Hali sa mukha ni Gabriel ang pagkataranta. Ngunit para sa kanya, iyon ay pagkataranta ng isang taong nahuli sa kanyang kasinungalingan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa kanyang mesa. Hali, wait! Let me explain. Sigaw ni Gabriel, sumusunod sa kanya. Ang mga empleyado sa paligid ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang dating tahimik na opisina ay napuno ng mga bulungan at mapanuring mga tingin. Lahat sila
Nakatingin sa kanya. Sa gold digger, hindi pinansin ni Holly ang mga ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Ang mga kamay ay nanginginig. Holly, please. Hindi totoo ang mga yan. It's not what you think, sabi ni Gabriel. Hinawakan siya sa braso. Humarap si Holly sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang mga mata niyang puno ng luha. Ngunit hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pagkadurog. Kailan mo pa alam? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matalim. Tungkol sa testamento, kailan mo pa alam, Gabriel? Natigilan si Gabriel. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay naging isang malakas na dagundong ng kumpirmasyon para kay Holly. So totoo nga, sabi ni Holly, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kasinungalingan ba ang lahat, Gabriel? Ang pag-aalala mo? Ang pagangiti mo? Lahat ba yon dahil lang sa awa ka sa amin? Dahil sa utang na loob mo sa kapatid mo? No, Holly, that's not true. Huwag na. Putol niya. Naiintindihan ko na. Salamat sa lahat ng tulong mo. Salamat sa awa. Pero hindi namin kailangan yan, lalo na ang pera nyo. Binitiwan niya ang pagkakahawak ni Gabriel at tumakbo palabas ng opisina, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa lalaking sumira sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Finn. Kailangan niya ng isang yakap na totoo. Nang gabing iyon, hindi tumigil ang pagring ng kanyang cellphone. Mga tawag mula kay Gabriel, mga text. Hindi niya sinagot ang mga ito. May kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Holly, please open the door. Mag-usap tayo. Ang boses ni Gabriel. Puno ng desperasyon. Nakatayo lang si Holly sa likod ng pinto. Yakap-yakap ang natutulog na si Finn. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Holly, I swear, nalaman ko lang ang tungkol sa testamento ilang araw na ang nakalipas. Kaya ako naging abala. Kasi sinusubukan kong alamin ang totoo. Maniwala ka sa akin. Umalis ka na. Sagot niya. Ang boses ay basag. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Holly, I care about you and Finn. Totoo yon. Ang mga salitang yon na dati ay magiging musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang lason na lang. Hindi kami isang obligasyon, Gabriel. Sigaw niya, ang galit at sakit ay sumabog na. Hindi kami isang problema na kailangan mong ayusin para sa kapatid mo. Kaya na namin ang sarili namin. Kaya ko to. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang natitirang lakas. Lumayo ka na sa amin. Hindi namin kailangan ng awa mo. Narinig niya ang isang malakas na pagbuntong hininga mula sa labas. Pagkatapos, katahimikan. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Gabriel na dahan-dahang naglalakad palayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang balikat ay bagsak. Ang anyo ay anyo ng isang taong natalo. Isinara ni Holly ang kurtina at napasandal sa pader. Napahagulgol. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang reputasyon, at ang tiwalang akala niya ay totoo. Umuwi si Gabriel sa kanyang penthouse na parang isang kaluluwang nawawala. Ang mga salita ni Holly ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Hindi kami isang obligasyon. Hindi namin kailangan ng awa mo. Napaupo siya sa dilim. Ang katahimikan ng kanyang malawak na tahanan ay mas nakakabingi kaysa dati. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging dating Gabriel, malungkot, mag-isa, at pinalilibutan ng mga multo ng nakaraan. Ngunit may isang bagay na iba ngayon. Noon, ang kasama niya sa dilim ay ang multo ng pagkakasala. Ngayon, may kasama na itong bagong multo. Ang multo ng isang buhay na halos abot kamay na niya. Isang buhay na may tawanan ni Finn. Isang buhay na may mga ngiti ni Holly. Isang buhay na may pag-asa at hindi niya hahayaang mawala iyon. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang maliit na kahon
na naglalaman ng kwintas na hugis araw. Kinuha niya ito. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag sa Davila Corporation. Ang eskandalo ay kumalat na parang apoy. Ang stock prices ng kumpanya ay nagsimulang bumagsak. Pagpasok ni Gabriel sa boardroom, sinalubong siya ng mga seryosong muka at mapanuring mga tingin. Si Elena ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Gabriel, this is a disaster, sabi ng isa sa mga board member. This woman, Holly Reyes, is dragging the company's name through the mud. You need to release a statement, deny everything. Idistansya mo ang sarili mo sa kanya. He's right, dagdag ni Elena. Ang boses ay puno ng pekeng simpatya. For the good of the company, Gabriel, kailangan mong linisin ang pangalan mo. Sabihin mo sa publiko na biktima ka lang din, na niloko ka niya. Tiningnan ni Gabriel ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang mga taong ito, na buong buhay niyang sinubukang pahangain. Ang kumpanyang ito, na naging sentro ng kanyang mundo. Ang lahat ng ito, ngayon, ay parang walang halaga. Huminga siya ng malalim. Hindi ko gagawin yan, sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng awtoridad. There will be a press conference this afternoon at sasabihin ko ang buong katotohanan. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng kwarto. Iniwan ang mga board members na naguguluhan at si Elena na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Nang hapong iyon, ang conference hall ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera, at mga nag-aapoy na ilaw. Naupo si Gabriel sa gitna. Mag-isa. Walang abogado, walang PR team. Siya lang. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang ang bawat lente ay isang bintana papunta sa sala ni Holly. Good afternoon, simula niya. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para aminin ang isang pagkakamaling matagal ko nang itinatago. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Ang kwentong nabasa ninyo ay may bahid ng katotohanan, ngunit mali ang biktima at mali ang kontrabida. Nagpatuloy siya. Ikinuwento niya ang tungkol kay Lucas, hindi bilang isang irresponsableng anak, kundi bilang isang taong may ginintuang puso. Ikinuwento niya ang tungkol sa huli nilang pag-aaway. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa buong mundo ang mga masasakit na salitang binitawan niya sa kanyang kapatid. Sinabi ko sa kanya na sinasayang niya lang ang buhay niya, sabi ni Gabriel. Ang boses ay nagsimulang manginig. Pero ako ang mali. Ako ang nagsayang ng panahon. Habang abala ako sa pagpapalago ng kumpanyang ito, siya ay abala sa pagpapalago ng isang bagay na mas mahalaga, ang pag-asa sa puso ng mga tao. Si Holly Reyes at ang anak niyang si Finn ay hindi mga oportunista. Sila ang naging pamilya ng kapatid ko noong mga panahong tinalikuran ko siya. At nang makilala ko sila, hindi ko sinasadyang natagpuan ang daan pabalik sa kapatid ko. Tinulungan nila akong maalala ang tunay na legacy ni Lucas. At ang legacy na yon ay hindi pera. Ito ay pagmamahal. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinigilan. Ako ang nagkasala, hindi siya, sabi niya. Ang boses ay basag. Nagkasala ako sa kapatid ko, at nagkasala ako kay Holly dahil sa aking katahimikan at pag-aalinlangan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang folder. Ipinakita niya sa screen ang mga ebidensya ng sabuatan sa pagitan ni Elena at ni Attorney Salcedo, kasama na ang isang recording ng pag-uusap nila na palihim niyang nakuha. Gulat at galit ang pumuno sa hall. Sa huli, tumingin si Gabriel sa isang partikular na kamera. Ang tingin niya ay malambot at puno ng pagsisisi, na para bang kinakausap niya si Holly ng direkta. Holly, kung pinapanood mo to, patawarin mo ako.
Para sa lahat. Para sa kasinungalingan. Para sa sakit. Pero maniwala ka sana sa isang bagay. Ang nararamdaman ko para sa'yo at para kay Finn, iyon lang ang naging totoo sa buhay ko sa loob ng 5 taon. Mahal kita. Sa kanilang maliit na apartment, nakaupo sa sahig sina Holly at Finn, nanonood ng telebisyon. Mula sa simula ng presscon, hindi na kumurap si Holly. Ang bawat salita ni Gabriel ay tumagos sa kanyang puso. Tinutunaw ang galit at pagdududa, at pinapalitan ito ng pag-unawa at isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napansin ito ni Finn. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Umiiyak ka ba, Mama?" tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinaplos ni Holly ang buhok ng kanyang anak at ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Oo, anak," sagot niya. Pero ito ay luha ng saya. Ang press conference ni Gabriel ay gumawa ng isang malaking alon na yumanig sa mundo ng negosyo at media. Sa loob lamang ng isang araw, ang kwento ay tuluyang bumaliktad. Si Holly, mula sa pagiging kontrabida, ay naging simbolo ng katatagan. Si Gabriel, mula sa pagiging CEO na walang puso, ay naging isang taong naghahanap ng pagtubos. Si Elena at Atlote ni Salcedo naman ay naharap sa kahihiyan at mga kasong legal. Tinanggal si Elena sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya at ang lisensya ng abogado ay sinuspinde. Ngunit para kay Gabriel, ang lahat ng yon ay ingay lang sa labas. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono ni Holly, na hanggang na ngayon ay hindi pa rin sumasagot sa kanyang mga tawag. Natatakot siyang baka huli na ang lahat. Baka ang kanyang pag-amin ay sapat na para linisin ang pangalan ni Holly. Ngunit hindi sapat para ayusin ang nasirang tiwala sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, ilang araw bago magpasko, naglakas loob siyang pumunta sa apartment ni Holly. Hindi na siya ang CEO na nakasakay sa isang mamahaling SUV. Isa lang siyang ordinaryong lalaki, naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko. Ang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Wala siyang dalang regalo, wala siyang dalang bulaklak. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili. Hubad sa lahat ng pagkukunwari, kumatok siya sa pinto. Ang tunog ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Naghintay siya. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Holly. Simple lang ang suot nito, ang buhok ay nakapusod. Sa mga mata nito, wala na ang galit at sakit. Ang naroon ay isang kalmadong pag-unawa. Walang nagsalita sa kanila. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Hinahayaan ang katahimikan na punan ang mga salitang hindi nila masabi. Si Holly ang unang bumasag dito. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, nakalatag ang kwintas na hugis araw. "Naiwan mo to sa opisina," sabi niya sa mahinang boses. "Para sa'yo yan," sagot ni Gabriel. "Alam ko." Muli, katahimikan. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Gabriel. Tumango si Holly at pinapasok siya. Ang apartment ay malinis at simple. Sa isang sulok, may isang maliit na Christmas tree na pinalamutian ng mga gawa kamay na dekorasyon ni Finn. Naupo sila sa maliit na sofa. "Holly, I'm sorry." "Napanood ko," putol ni Holly. "Napanood ko ang lahat at naiintindihan ko na." May kinuha siyang isang lumang photo album mula sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito sa isang partikular na pahina. Isang litrato ni Lucas, nakangiti ng malapad. Karga-karga ang bagong silang na si Finn. "Alam mo ba?" sabi ni Holly. Ang tingin ay nasa litrato. "Noong mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Si Lucas ang nagsabi sa akin na hindi ako dapat sumuko. Sabi niya, lahat ng tao, gaano man kayaman o kahirap, gaano man kalakas o kahina, ay may karapatan sa isang pamilya." Tumingin siya kay Gabriel. "Nagalit ako sa'yo, oo. Nasaktan ako.
Kasi akala ko, ginawa mo akong isang obligasyon, isang bagay na kailangan mong bayaran. Pero na-realize ko, hindi lang pala ako ang tinulungan ni Lucas, tinulungan ka rin niya. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Hallie. Mainit ito. Totoo. Tinulungan niya akong mahanap ka, sabi ni Gabriel. Sa kabilang kwarto, bumukas ang pinto at lumabas si Finn. Kinukusot ang mga mata. Nang makita niya si Gabriel, nagliwanag ang kanyang mukha. Tito G! Sigaw nito at tumakbo para yumakap sa mga binti ni Gabriel. Binuhat ni Gabriel ang bata at niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, habang yakap niya si Finn at hawak ang kamay ni Hallie, naramdaman niya ang isang kabuuan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Ito ang pamilya. Kinagabihan ng Pasko, ang penthouse ni Gabriel ay hindi na malamig at tahimik. Napuno ito ng ilaw, ng amoy ng masarap na pagkain, at higit sa lahat ng tawanan ni Finn. Silang tatlo, si Gabriel, si Hallie, at si Finn, ay magkakasamang naglalagay ng huling palamuti sa isang malaking Christmas tree. Pagkatapos, para tuparin ang legacy ni Lucas, inanunsyo ni Gabriel na ang trust fund na para kay Finn ay gagawin nilang pundasyon, isang charity na tatawaging Lucas Hope Foundation na tutulong sa mga single mothers na katulad ni Hallie. Habang abala si Finn sa pagbubukas ng kanyang mga regalo, tumayo sina Gabriel at Hallie sa tabi ng malaking bintana. Pinapanood ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad sa ibaba. Isinuot ni Gabriel ang kwintas na hugis saraw sa leeg ni Hallie. Hindi na tayo mga estrangherong pinagtagpo ng nakaraan, Hallie. Bulong niya. Tayo na ang gumagawa ng sarili nating kinabukasan. Ngumiti si Hallie. Ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa labas, maaaring malamig ang gabi. Ngunit sa loob ng tahanang iyon, sa puso ng 3 taong pinagbuklod ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa, nagsimula na ang pinakamatamis at pinakamainit na Pasko ng kanilang mga buhay. Maligayang Pasko, mahal ko, sabi ni Hallie. Maligayang Pasko, sagot ni Gabriel, at sa wakas, naramdaman niyang nakauwi na siya.